Sa bawat tahanang itinayo ng sakripisyo, may kwento ng pag-asa. May mga pangarap na hinuhubog sa bawat araw ng pagtitiis. May mga pangakong inuukit sa bawat padalang pera. Para sa mga overseas Filipino workers, ang pag-alis ay hindi simpleng paglalakbay. Ito ay paglayo sa sariling anak, paglayo sa asawa, paglayo sa sariling mundo. Sa bawat paglipad ng eroplano, may isang pusong nagiging mas mabigat. Dahil sa bawat kilometro ng distansya, may pangakong kailangang panghawakan na balang araw, ang lahat ng sakripisyo ay magbubunga. Isang bahay, isang mas maayos na buhay, isang pamilyang buo. Ngunit paano kung ang mismong bahay na pinundar ng sakripisyo ang siyang magiging lugar ng trahedya? Ito ang kwento ni Rafael Mendoza. Isang OFW, isang asawa, isang ama, isang lalaking naniniwalang sapat ang sakripisyo upang mapanatili ang isang pamilya. Ngunit sa isang gabi, ang bahay na kanyang itinayo ay naging saksi sa isang desisyong hindi na niya mababawi. Lumaki si Rafael Mendoza sa isang simpleng barangay sa Cavite. Hindi siya lumaking mayaman, ngunit lumaki siyang may malinaw na pangarap. Magkaroon ng sariling pamilya, isang tahanang puno ng katahimikan, isang buhay na hindi kailangang mangamba kung may makakain kinabukasan. Sa edad na 22 taon, nakilala niya si Isabel Cruz, isang babaeng may maamong ngiti, tahimik, mahinhin, at may mga mata na tila laging may pangarap. Hindi nagtagal, naging magkasintahan sila. At tulad ng maraming batang nagmamahalan, naniwala silang sapat na ang pag-ibig upang harapin ang mundo. Ngunit, hindi ganon kadali ang realidad. Maaga silang nagpakasal. Maaga ring dumating ang kanilang anak na si Lucas. Sa una, masaya ang lahat. Ngunit, kasabay ng bawat ngiti ng kanilang anak, lumalaki rin ang kanilang responsibilidad. Si Rafael ay nagtatrabaho bilang mekaniko. Araw-araw siyang naliligo sa grasa at pawis. Ngunit kahit gaano siya magsumikap, kulang pa rin talaga ang kita. Minsan ay umaabot sa punto na kailangan nilang umutang para lamang makabili ng gatas. Hanggang sa isang gabi, habang pinapanood ang kanyang anak na natutulog, may isang desisyon siyang ginawa. Mag-a-abroad siya, hindi para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang pag-alis ni Rafael papuntang Saudi Arabia ay hindi naging madali. Sa airport pa lamang, ramdam na niya ang bigat ng kanyang desisyon. Sa likod ng kanyang mga ngiti, may takot. Takot na baka may mangyaring masama habang siya ay wala. Takot na baka hindi niya makitang lumaki ang kanyang anak. Ngunit higit sa lahat, takot na baka magbago ang lahat. Sa Saudi, nagsimula ang kanyang bagong laban. 12 oras sa trabaho, sa ilalim ng matinding init. Minsan ay umaabot sa halos 50 degree ang temperatura sa disyerto. Ang kanilang tinutuluyan ay isang maliit na barracks, siksikan, mainit, at malayo sa pamilya. Ngunit sa bawat gabi, bago siya matulog, isang video call lamang ang kanyang hinihintay. Ang makita ang kanyang anak. Ang marinig ang boses ng kanyang asawa. Ang mga sandaling iyon ay ang naging dahilan kung bakit niya kinakaya ang lahat. Sa loob ng 5 taon, unti-unting nagbago ang buhay ng kanyang pamilya. Nakabili ng motor, nakabili ng appliances, at higit sa lahat, nakapagpatayo siya ng 2 palapag na bahay. Isang bahay na matagal na niyang pinapangarap.
isang simbolo ng kanyang sakripisyo. Ngunit habang tumitibay ang pader ng bahay, unti-unti namang numinipis ang koneksyon sa loob nito. Sa unang taon ng kanyang pag-alis, halos araw-araw silang magkausap ni Isabela. Palaging may update, palaging may video ng kanilang anak. Ngunit pagdating ng ika-4 na taon, may nagbago. Unti-unting naging mas maikli ang kanilang mga usapan. Mas madalas na hindi nasasagot ang mga tawag. Mas madalas na may dahilan. Mahina ang signal. Pagod ako ngayon. Matutulog na si Lucas. Sa una, hindi ito pinansin ni Rafael. Iniisip niyang normal lamang iyon. Ngunit, may mga bagay na hindi niyang maipaliwanag. Mas madalas nang nasa labas si Isabela. Mas madalas na iniiwan si Lucas sa kanyang mga magulang. Kapag tinatanong siya, iisa lamang ang sagot. Kailangan ko lang ng time para sa sarili ko. Maalda tayong nag-asawa. Hindi ko pa naranasan ang kabataan ko. Pinilit intindihin ni Rafael ang lahat. Ngunit sa bawat araw, mas dumadami ang tanong sa kanyang isip. Hanggang sa isang gabi, tumawag ang kanyang ina. Mahina ang boses, parang nag-aalangan. May nakikita raw silang lalaking madalas na naghahatid kay Isabel pauwi. Isang lalaking nagngangalang Marco Villarreal. Sa una, tinawanan lamang yun ni Rafael. Ayaw niyang paniwalaan. Ngunit, nang magsimulang magpadala ng larawan ang kanyang kapatid. Isang litrato ng motorsiklo na nakaparada sa tapat ng kanilang bahay tuwing gabi. Hindi na siya mapakali. Hindi siya nagsabi kanino man, maliban sa kanyang ama. Nag-file siya ng emergency leave. Tahimik siyang umuwi ng Pilipinas. Walang pasabi, walang anunsyo. Sa gabi ng kanyang pagdating, hindi siya dumiretso ng bahay. Nagmasid muna siya mula sa kabilang kalsada. Tahimik ang paligid. 10:00 na ng gabi. At doon niya nakita isang motorsiklong nakaparada sa harap ng kanilang gate. Lumipas ang ilang minuto, may lalaking lumabas. Tumingin sa paligid at muling pumasok ng bahay. Parang pamilyar sa loob. Parang hindi bisita. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nabasag ang huling piraso ng pagtitiwala ni Rafael. Gamit ang ekstrang susi, tahimik siyang pumasok. Madilim ang sala. Tahimik ang buong bahay. Ngunit mula sa ikalawang palapag, may mga tunog, mahihinang bulong, at mga halakhak. Sa bawat hakbang niya sa hagdan, bumibilis ang kanyang tibok. Sa bawat segundo, parang bumibigat ang hangin hanggang sumilip sa pintuan. At doon niya nakita ang katotohanan. Ang lalaking matagal nang binabanggit ng mga kapitbahay at ang asawang pinaniwalaan niyang naghihintay sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi galit ang unang naramdaman ni Rafael, kundi pagkawasak. Parang may bumagsak na buong mundo sa kanyang dibdib. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, ang sakit ay napalitan ng galit. Isang galit na hindi niya makontrol. Bumaba siya sa kusina, kinuha ang kutsilyo, at nang bumalik siya sa silid, isang desisyon ang kanyang ginawa na hindi na niya mababawi. Sa galit at sakit, pinagsasaksak niya si Marco Villarreal. Hindi na nakapaglaban si Marco sa dami ng saksak na kanyang natamo. Nagising ang buong bahay sa sigawan. Tumakbo ang mga kapitbahay. Tumating ang barangay. At kalaunan ang pulisya. Sa gabing iyon, isang buhay ang natapos. At 3 buhay ang tuluyang nasira. Inaresto si Rafael Mendoza. Tahimik lamang siya
habang isinasakay sa police mobile. Wala nang galit sa kanyang muka. Wala nang sigaw. Tanging pagod at pagsisisi. Sa korte, iginiit ng depensa na siya ay kumilos lamang dahil sa matinding emosyon. Ngunit malinaw sa batas, ang pagpaslang ay may kaparusahan. Si Isabela naman ay nahaharap sa kasong adultery. Ngunit, higit sa lahat, ang pinakaapektado ay si Lucas. Isang batang hindi nakakaunawa kung bakit wala na ang kanyang ama. Kung bakit may pulis sa kanilang bahay. Kung bakit umiiyak ang kanyang ina. Ang bahay na simbolo sana ng pag-asa ay naging alaala ng trahedya. Ang kwento ni Rafael Mendoza ay hindi lamang kwento ng pagtataksil. Ito ay kwento ng komunikasyon na putol, ng emosyon na hindi napigilan, ng galit na hinayaang manaig sa loob ng ilang segundo. Isang segundo na sumira sa hinubog ng 5 taon. Sa huli, ang sakripisyo ay hindi guaranteed na katapatan. At ang galit ay hindi kailanman solusyon sa sakit. May mga sugat na kayang paghilumin ng pag-uusap. May mga problema na kayang tapusin sa hiwalayan. Ngunit kapag hinayaan natin ang galit ang magdesisyon para sa atin, ang kapalit ay kalayaan. Ang kapalit ay pamilya. Ang kapalit ay kinabukasan. Dahil minsan, ang bahay ay hindi nasisira sa labas, kundi sa loob. At ang tunay na pundasyon ng isang tahanan ay hindi pera, hindi sakripisyo, hindi tiwala, respeto, at kakayahang kontrolin ang sariling emosyon.